Ang nakaraan. Nagpasya ang ating bida na sumama para i-escort ang mag-ina, ngunit meron palang masamang balak ang lider ng kanilang paglalakbay at ang kanilang mga kasama ay pinoyson nito, at sa ngayon si Master Gi na lang ang natitira habang kaharap niya ang mga salarin sa pangyayaring ito. Nagagalit naman na si Warrior Kwon, at ayaw na niyang makinig sa lahat ng mga sinasabi ni Master Gi, at inutusan niya ang kanyang mga alagad na atakihin ito. Ngunit wala lang din imik ang ating bida, at handang-handa na siyang salubungin ang mga ito. Lumingon ito sa mag-ina, at sinabihan niya ang nanay ng bata na takpan nito ang mga tenga ng kanyang anak, habang papalapit naman na ang kanyang mga kalaban. Kaya't sa takot ng babae, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, at kasabay dito ay ang pagsunod niya sa utos ng ating bida. At habang nagsasalita si Master Gi, ay makikita naman na papalapit na ang mga atake ang kanyang mga kalaban, at sobrang bilis ng mga ito. Ngunit alam na alam naman ng ating bida, at kitang-kita niya kung saan patungo ang mga atake, kaya't kalmado lang niya itong tiningnan. At ginamit niya ang 4 strides of the Wind God Death Step, at hindi din naman ito inaasahan ni Warrior Kwon, kaya't nabigla na lang siya. At sa napakabilis na galaw ng prinsipe, ay napunta agad siya sa harapan ni Warrior Kwon. At sa maghalong pangamba at pagtataka, ay napasabi ito sa kanyang sarili, kung paano ito nagawa ng ating bida, at bakit siya napakalapit na agad sa kanya. At dagdag pa sa kanyang pagkagulat, dahil nasaksihan niya sa likuran ng ikalawang prinsipe, na nagsimulang mahulog sa lupa ang kanyang mga alagad nang wala ng mga buhay. At bumagsak naman sa tabi ng mag-ina ang mga bangkay, kaya't nagugulat na lang ang babae sa bilis ng mga pangyayari. At sa ngayon ay wala nang maisip si Warrior Kwon, kaya't napapanganga na lang ito, at pinagpapawisan ng malamig, dahil siguradong siya na ang isusunod nito, kaya't napatanong na lang siya kung sino ba talaga ang ating bida. Ngunit ibinalik naman ni Master Gi ang kanyang tanong, na kung sino ang mga taong ito na bigla-biglang umaatake sa kanila. At habang kinukumpronta ng ikalawang prinsipe ang pasimuno sa lahat, ay bigla din namang nagsalita ang babae, at sinabi niya na ang kaharap niya ay tinatawag na Kun Won, at isa siya sa mga alipin na nagpoprotekta sa kanilang household. At habang tinatakpan ng babae ang mga tenga ng kanyang anak, ay sinabi nito ang kanyang pangalan, siya ay si Gumsayon ang anak ng Golden Mhanor Master. Ngunit napapaisip naman ang ating bida, na alam na niya ang lahat ng mga impormasyong ito, at ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan at sumali sa mga palaboy na warrior. At dagdag pa niyang iniisip na, ang ama ni Gumsayon, ay si Gum Aso, at isa siya sa top 10 na pinakamalalaking mga merchant sa Central Plains, at dahil dito siya ay ikinokonsidera na pinakamayamang tao sa buong lugar ng Fujian, at siya ang master ng Golden Mhanor. Sa nakaraan ay mayroong insidenteng nangyari, na kung saan ang Golden Mhanor Master ay pinagtaksilan ng kanyang pinagkakatiwalaang alipin, at dahil dito ay nawalan siya ng buhay, at kasama dito ay namatay din ang kanyang anak na babae. At habang tinitignan ng ikalawang prinsipe ang mag-ina, ay patuloy pa din ang kanyang pag-iisip ng napakamasalimuot na buhay ng mga ito. Ngunit napansin naman agad ni Warrior Kwon na para bang walang-wala sa isip ang ating bida. Kaya't napag-isipan niyang atakihin ito, dahil ngayon ay pagkakataon na niya habang nakatalikod ang kanyang kalaban. At nang papalapit na ang kanyang espada, ay makikita naman na hindi pa din gumagalaw si Master Gi. At bigla din naman niyang nakitang para bang bumunot din ng sandata ang ikalawang prinsipe, habang papalapit ang kanyang atake dito. At sa di inaasahang pangyayari, ay kinounter-attack pala siya ng ating bida, at nahagip nito ang kanyang leeg kaya't naputol ang kanyang ulo. At para bang ang paningin ni Warrior Kwon, ay palayo ng palayo sa kanyang katawan. At sa biglaang pangyayaring iyon, sa isang bigwas lang ng espada ng ating bida, pinuntirya nito ang ulo ng kanyang kalaban, habang naiwan pa nga ang katawan nito na nakatayo, at tumilapon ang ulo ni Warrior Kwon at makikitang punong-puno ng pagtataka ang kanyang mukha sa nangyari sa kanya. At dahil dito ay nagulat ang ina ng bata, sa napakalagim na sitwasyon na kanyang nasaksihan. At habang natumba naman na ang katawan ni Warrior Kwon, ay sinasabi naman ni Master Gi,
na bakit ang mga kupal na ito ay palaging umaatake sa kanya kapag siya ay hindi nakatingin sa mga ito. At bigla din naman nagsalita si Gom Sayon at gusto niyang bayaran ang ating bida para sila ay tulungan. Ngunit bigla namang sinabi ng ikalawang prinsipe na sa ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon at dahil dito mas mataas na ang kanyang sisingilin sa kanya. At seryosong mukha ni Gom Sayon ay sinabi niya na kahit magkano pa ang babayaran nito ay kayang-kaya ng kanyang ama, kaya't sabihin lang niya ang kanyang presyo dahil ang lahat ng ito ay para mailigtas ang kanyang ama. At napangiti din naman si Master Ge dahil makakakuha na siya ng mas malaking pera at gamitin para bumuo ng sariling grupo, kaya't walang ano-ano ay sinabi ng prinsipe na sumasang-ayon siyang protektahan ang mag-ina. At sa kasalukuyan makikita naman ang isang kupal at tuwang-tuwa ito sa kanyang mga nakikita. At sa labis nitong pagkagalak, ay sinabi niya sa kanyang napakalakas na boses, na sa wakas ay nahuli din nila ang ina, at ang kanilang napakalaking plano na pinaghandaan pa ng halos 10 taon ay naging matagumpay na. Ngunit bigla din namang nagkunot noo ang kupal na ito, at para bang mayroon siyang kakaibang napansin. At bumaba din naman sa kalesa si Master Gi at ang mag-ina, kaya't dahil dito ay napatanong na lang ang kupal kung nasaan na si Warrior Kwon. At sinagot din naman agad siya ng ating bida, at sinabi niya na lahat ng mga kasama niya ay namatay maliban lamang sa kanya. At napatanong naman agad ang lalaki kung bakit namatay si Warrior Kwon at kung sino ang may gawa noon sa kanya. At sagot din naman agad ni Master Gi na ang may gawa ng lahat ng iyon ay isang misteryosong martial master na bata pa at sobrang gwapo, kaya't nagtataka naman ang kupal kung sino itong bata at sobrang gwapo. At bigla din naman siyang nagalit dito, dahil akala niya ngayon ang nasa kanyang harapan ay alagad niya. Dagdag pa nitong sinabi na bakit nito pinupuri ang kanyang kalaban. Ngunit hindi naman siya sinagot ng ating bida, at para bang siya ay naghihintay na sila na mismo ang makapagbigay ng hinuha na siya nga ang pumatay kay Warrior Kwon. At nanlaki ang mga mata ng kupal na ito, na para bang alam na niya ang kasagutan sa kanyang tanong. At sinabi niya habang tinuturo ang ating bida, na siya na nga ang taong iyon, ang taong pumatay kay Warrior Kwon Won. At napangiti naman ang ating bida, at sinabi nito sa lalaki, na marunong din pala siyang kumilatis sa isang tao. Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Master Ge, ay pinalibutan naman na agad sila ng mga alagad nito, kaya't nangangamba naman na agad ang babae sa kanyang anak, habang seryoso naman ang tindig ng ating bida sa gitna ng mga nagbabadyang panganib na magaganap. At sinabi din naman ng kupal, na kung siya ba talaga ang nagligtas sa mag-ina ay dapat na tumakbo na lang sila, at magpakalayo-layo, ngunit bakit bumalik pa sila sa lungga ng mga tigre? At sa pagtutuksong sagot ni Master Gi, ay tinanong nito kung nasaan ang lungga ng mga tigre, at bakit walang mga tigre na kanyang nakikita ngayon dahil ang lahat ng mga nakapalibot sa kanya ay mga asong ulol na kinagat ang sarili nilang master na nagpalaki sa kanila. At habang nagsasalita ang ating bida, ay punong-puno naman ng pangangamba ang babae para sa kanyang anak, dahil sa papalapit na sa kanyang likuran ng isang lalaki na may hawak na espada. At sa mga naririnig ng kupal na sinasabi ng ikalawang prinsipe, ay wala man lang itong masabi kundi ang paglaki ng kanyang mga mata. At napapaisip na lang siya na ang taong ito ang pumatay kay Warrior Kwon Won at sa halip na tumakbo ay sinugod pa nito ang kuta ng kanyang mga kalaban, at sa tingin niya ngayon ay para bang napaka-confident at relax lang siya habang napapaligiran nila. Kaya't naisip ng kupal na ito na hindi isang ordinaryong tao ang kanilang kasagupa ngayon. Kaya't napagdesisyonan niyang kausapin na lang muna ang ating bida, at pag-usapan nila ang lahat habang sila ay nag-iinuman, at kahit na hindi maganda ang kanilang unang pagkikita ay ililibre siya nito ng magandang klase ng alak. Ngunit bigla din namang napasabi ang ating bida, na huwag na itong maging magalang pa sa kanya, dahil hindi nito papalampasin ang lahat ng kanilang ginawa, kaya't nagsuggest ito na pagmumurahin na lang siya. At sa mga narinig na ito ng kupal na boss, ay wala na itong magagawa, at inutusan na nga niya ang kanyang mga alagad na patayin si Master Ge. At dali-dali din namang sumugod ang mga kupal, at pinalibutan siya ng mga ito. Ngunit sa seryosong tingin ng ating bida,
ay unti-unti niyang hinugot ang kanyang espada. At sa kinalalagyan niya sa gitna, ay bigla itong gumalaw ng napakabilis, habang inaatake ang isang kupal sa likod. Kaya't nagulat din naman ang lalaking kasama nito, at nagtataka kung bakit napakabilis niya. At habang iniisip naman ito ng lalaki, ay hinati ng ikalawang prinsipe ang mukha nito, at hindi na siya nakapag-react pa. At sa napakabilis na galaw ng ating bida, ay inisa-isa niyang patayin ang mga nakapalibot na lalaki sa kanila, at kahit nasa isang bigwas lang ng kanyang espada ay kayang-kaya nitong hatiin ang katawan ng kanyang mga kalaban. At ibinaling din naman niya ang kanyang pansin sa ibang mga kalaban, at siya ay tumalo ng napakalakas at napakabilis. At sa sitwasyong ito ay makikita na minamasakar ng ating bida ang lahat ng mga kalaban na kanyang makikita, at sa lakas ng kanyang mga pag-atake, ay kayang-kaya nitong hatiin pati na ang mga espada ng mga ito. At habang nangangamba naman ang mag-ina na naririnig ang lahat ng mga paglalaban, ay nagyayakapan na lang ang mga ito habang nakapikit. At sa mga nakikitang ito ng kupal na boss nila, ay hindi makapaniwala ang kanyang mga mata, at sa bilis ng mga nangyari, ay natalo agad ang kanyang mga alagad. At nang matapos na ang lahat, ay walang kagalos-galos naman si Master Ge, at habang nakatayo ito sa napakaraming bangkay na kanyang pinatay. Kaya't pinagpapawisan naman ng malamig ang boss ng mga ito, at napapatanong siya kung sino ba talaga ang lalaking ito, at bakit sobrang lakas niya. At sinagot din naman siya ng ating bida, na hindi na ito importante, at siya lang ay isang binayaran na swordsman at kinukuha ang pagkakataon na ito para sumahod ng malaking pera. At bigla din naman siyang sinagot ng kupal, na kung pera lang ang kanyang kailangan ay babayaran siya nito, umalis lang siya sa kanilang mga plano. Ngunit sinagot din naman agad siya ni Master Ge, at sinabi nito na mayaman ka pala. At sagot din naman ng kupal na mayroon siyang pera na kayang makapagpabago ng buhay ng isang tao, kaya't sabihin lang niya ang kanyang presyo. Ngunit tinanong din naman agad siya ng ating bida kung bakit niya ginawa ito kung napakarami na siyang pera. At kung gusto niyang baguhin ang sarili niyang buhay, ay dapat ginamit na lang nito ang kanyang pera. At galit pang sinabi ni Master Ge, na bakit nito ninakaw ang pera ng ibang tao at ang malala pa, ay pera ito ng kanyang sariling master. At napapakagatlabi na lang ang lalaki, sa kanyang mga naririnig na katotohanan sa ikalawang prinsipe. At sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay bigla namang may sumulpot na lalaki sa likuran nila, at sinabi nito na itapon ni Master Ge ang kanyang espada, kaya't napatingin na lang ang boss nila dito. Sa ngayon, ay makikitang ginawang hostage ng lalaki ang Golden Mhanor Master. Kaya't napasigaw naman si Gumsayon nang makita niya ang kanyang ama. At napapangiti naman ang kupal na boss dahil sa ngayon ay may panlaban na siya sa ating bida. At nagsuggest siya na ibaba ni Master Ge ang kanyang espada ngayon din dahil kung hindi niya ito susundin ay siguradong mamamatay agad ang Golden Mhanor Master. Ngunit habang nagsasalita pa ang lalaki, ay biglang itinaas ng ating bida ang kanyang espada, kaya't nagulat ito kung ano ang kanyang ginawa. At ang ginawa pala ng ikalawang prinsipe, ay ginamit niya ang kanyang energy para pahabain ang kanyang atake. Sa ngayon ay dumaan nga ito sa gilid ng kupal, sa haba ng energy na ito ay nagtungo pa ito sa lalaking ng hostage sa Golden Mhanor Master. At makikita namang ang guhit ay dumaan sa gitna ng lalaking ito, at wala silang kaalam-alam kung ano ang nangyari ngayon pa lang. At bigla din namang nahati ang espada ng lalaki, at kasabay din dito ang pagkakahati din ng kanyang katawan, habang wala itong kamalay-malay. At ang teknik na ito na ginamit ng ikalawang prinsipe, ay tinatawag na Soaring Sword Art 4th Form, Flaming Heavens. At sa pagkakawasak ng katawan ng kanyang alagad, ay nabalot ng takot ang katawan ng kupal na ito, ang kanyang nagawa lang ay sumigaw. At sa ngayon ay tinanong muli siya ng ating bida, na ulitin nga nito ang kanyang sinasabi kamakailan lang.